Akala ng marami kapag sinabing AI, parang magic lamp, nasa app, nasa phone, nasa cloud. Pero ito ang hindi madalas sinasabi sa atin. Ang cloud ay hindi ulap, ang cloud ay lupa, ang cloud ay tubig, ang cloud ay kuryente. Ang cloud ay servers, chips, cables, cooling systems, chemicals, mining, factories at kontrata. At ngayon, may malaging usapan sa Pilipinas, Pax Silica. We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong US-led Pax Silica initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. Isang planong AI, semiconductor at critical minerals hub sa New Clark City, Capas, Tarlac na tinatayang nasa 1,600 hanggang 1,620 hectares o halos 4,000 acres. Ayon sa public reports, bahagi ito ng US-led Pax Silica Initiative para sa secure supply chains ng AI, semiconductors, critical minerals at advanced manufacturing. Pangako ng government side, trabaho, investment, high-tech industry at pagkakataong hindi na lang raw exporter ng raw minerals ang Pilipinas. Pero tanong ng critics, nasaan ang malinaw na kontrata? Nasaan ang exact map? Saan manggagaling ang tubig? Saan manggagaling ang kuryente? Sino ang may kontrol? At kapag may epekto sa tao, sino ang mananago? Ito ang Pax Silica Explained. Hindi para manakot, kundi para maintindihan kung ano ang pwedeng mangyari kapag ang isang high-tech project ay pumasok sa isang bansang may matagal ng problema sa lupa, tubig, mining, transparency at foreign dependence.